Nakahimlay na sa Arlington Memorial Chapel ang labi ng nalunod na Ateneo Blue Eagle basketball player na si Rene Baterbonia. Live mula sa Arlington, nakatutok si Alyssa Insigne. Alyssa, kamusta na ang investigasyon ng otoridad sa insidente at posible bang magkaroon ng public viewing? Sarina, ipinag-utos na mismo ng Department of Justice ang pagbuo ng task force para imbestigahan ang pagkalunod ng Ateneo basketball players na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ang nanay naman ni Rene, giniit na kailangan niya ng malinaw na paliwanag kung paano ang nangyaring insidente. Bumisita kanina dito sa burol si Rene, sa burol ni Rene ang mga kinatawa ng Ateneo de Manila University. Nangako silang tutugunan ng pangangailangan ng naulilang pamilya ni Rene. Pero hindi na kontento sa paliwanag ng mga opisyal ng universidad ang nagluluksang nanay ng batang basketballista. Gihintag ni Nanay Robilin, hindi na maibabalik ng anumang paghingi ng tawad ng universidad ang nawalang buhay ng kanilang anak. Nilinaw naman ni Ateneo de Davao coach Jess Evangelio na hindi totoo ang mga alegasyong may suot na weights si Rene habang lumalangoy sa gitna ng kanilang training. Pero palaisipan din kay Nanay Robilin kung paano nalunod ang kanyang anak gayong marunong naman siyang lumangoy. Kina-question din niya ang sinasabi na may mga pasa daw sa lieg at likod si Rene. Sarina, nauna nang sinabi ng Aurora Police na wala silang nakikitang foul play sa insidente pero magkakaroon pa rin ng investigasyon at para tingnan ang buong nangyari. Siniguro din ng Philippine Sports Commission na sasailalim sa due process ang investigasyon. Kasalukuyan namang nasa loob ng viewing area ang kasamahan ni Rene na teammates din sa Ateneo. Kung makumpleto ang lahat ng mga dokumento, bukas posible nang maiuwi sa Agusan del Sur ang mga labi ni Rene. Zarina? Maraming salamat, Alyssa Insigne.